May tanong ako. Kapag may narinig ka bang mali, alis ka ba? O maninigas ka sa kinatatayuan mo? Ako nga pala, si Junia. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa tatlong tunog. Ugong, bangga, at putok. At sa bawat tunog na yan, may mga taong nabuhay at may mga taong hindi na nakauwi. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, hindi ito kwento para magyabang ng tapang. Ito ay kwento para magising. Tara. Simulan natin sa ugong. Story 1. Cebu Earthquake. Sa Cebu. Gabi ng September 30, 2025. Bandang nangarit sa Tinyan PM. Maraming tao nasa loob na ng bahay. May bata na natutulog. May magulang na nagliligpit. May tao na naka-phone. Tapos, dumating ang ugong. Malalim. Parang may mabigat na tren sa ilalim ng lupa. Kung hindi mo pa naramdaman ng malakas na lindol, ganito yon. Una, tunog. Pangalawa, alog. Pangatlo, gulo. Kasunod ng ugong, umalog ang sahig. Umuga ang pader. Gumalaw ang mundo. Ayon sa mga ulat, magnitude 6.9 ang lindol malapit sa Northern Cebu, sa bandang Bogo area. Isang nanay ang nagkwento, hindi ako nakasigaw. Ang una kong ginawa, hinanap ko yung anak ko. Kung ikaw yon, anong una mong hahawakan? Anak? Pintuang lalabasan? O cellphone? Narinig ang pagbagsak ng gamit. Plato. Baso. Mga gamit na umaalog. Bubong na tumutunog. Pagkatapos ng main shock, may sumunod pa ulit na pagyanig. Yung ilan, mahina. Yung ilan, sapat para mapasigaw ka ulit. Dito pumapasok ang masamang eksena. Yung akala mo wala na, pero aalog ulit. Sa labas, sirena. Tawag ng pangalan. Mga taong lumabas, dala ang kumot at bag. At dun mo mararamdaman ang bigat ng katahimikan pagkatapos ng lindol. Yung mga mata ng tao, naghahanap ng sagot kahit walang tanong. Sa official tally, as of October 17, 2025, 79 ang naiulat na nasawi at 559 ang sugatan. Para sa validation, ayon sa NDRRMC. Pero sa loob ng bahay na wasak-wasak, hindi numero ang iniisip mo. Buhay pa ba sila? At ito ang balik ng kwento. May mga tao na hanggang ngayon, kapag narinig ang malalim na ugong, kahit track lang, napapatingin agad sa bubong. Kasi sa katawan nila, alam nila yung tunog bago ang alog. Micro lesson. Kapag umalog, huwag tumakbo agad sa dilim. Drop, cover, hold. Pag tumigil, saka lumabas ng maingat. Dahil minsan, ang kasunod ng ugong, hindi lang alog. Aftershock. Kung ang ugong ay galing sa lupa, ang susunod, galing sa likod mo. Makinig. Ito na yung bangga. Story 2. Esitex Toll Plaza Crash. Noong May 1, 2025. Tanghali noon,
sa Esitex Tarlac City Toll Plaza. Tanghali noon, sa toll booth, simple lang dapat. Pila, bayad, abante. Pero may bus na paparating. At ayon sa ulat, tumama ito sa van na nasa payment queue. Yung van tumama sa SUV. Tapos tumama pa sa ibang sasakyan. Ito ang nakakatakot sa pila. Nakastop ka pero hindi ka ligtas. Bago ang bangga, may tunog na hindi mo makakalimutan. Yung preno na pilit. Yung goma na umiiyak. Yung bakal na nagkikiskisan. Pagkatapos, isang tunog na parang nabasag ang buong araw. Sa isang updated report, 10 ang nasawi at mahigit 37 ang sugatan. Sa ibang ulat, umabot sa 12 ang naiulat na patay at 27 ang sugatan. Kasama sa mga nasawi, may mga bata, ayon sa ulat. Isipin mo, nasa pila ka lang, naghihintay ka lang, tapos may tunog sa likod at wala ka ng oras umiwas. Dumating ang rescuers. May tumatakbo palapit sa durog na sasakyan. May sumisigaw ng pangalan. May umiiyak na hindi makasigaw ng buo. At sa mga lumabas na detalye, may ulat na sinabi ng driver na nakaidlip siya per police quote in reports. Yun ang mas masakit pakinggan. Kasi hindi siya halimaw. Tao siya na napagod. At ang pagod, pwedeng pumatay. Isang segundo, isang pikit, isang buhay na nawala. May survivors na kapag narinig ang preno sa likod, kahit malayo, kumakapit agad ang kamay sa upuan. Kasi ang katawan nila natuto na sa tunog. Micro lesson. Sa pila, mag-iwan ng space. Huwag dumikit. Kung may paparating na mabigat na sasakyan sa likod, tumabi kung kaya. Dahil minsan, ang bangga, hindi mo hinahanap. Siya ang hahanap sa'yo. At kung ang bangga ay malakas, ang susunod, maliit lang. Pero mas malapit sa kamay. Isang putok. At tapos ang lahat. Story 3. Tondo Firecracker Blast. December 28, 2025. Gabi nung sa Tondo, Maynila. Holiday season. Maingay ang paligid. May tawanan, may motor. May mga batang naglalaro. Ayon sa ulat, 2 batang 12 anyos ang nasa kalsada sa A. Lorenzo Street, malapit sa Jose Abad Santos Avenue. Ilang sandali, may paputok na sumabog. Hindi ito yung putok na pang-celebrate. Ito yung putok na nag-iiwan ng katahimikan pagkatapos. Sa reports, isang 12 anyos ang namatay at yung kasama niya, 12 din, nasugatan at dinala sa ospital. May CCTV raw na nakakuha ng pangyayari at iniimbestigahan ng pulisya kung anong paputok yun at paano napunta sa mga bata. May mga ulat din na maaring napulot lang sa kalsada ang mga paputok. Isipin mo yun, napulot. Parang laruan. Pero hindi. Ito ang pinaka-real na horror.
Yung bagay na akala mong maliit pero kaya niyang pumatay. Isang nanay ang nagsabi, "Kakapasok ko lang, tapos may sumigaw sa labas. Akala ko may gulo. Yun pala." Sa ganitong kwento, walang jump scare, walang soundtrack, may regret lang. At kahit may investigasyon at paalala, may isang bagay na hindi na mababalik. Yung oras bago yung putok. Kung pwedeng bugiin ilang segundo na yon, gagawin ng lahat. May mga kapitbahay na kapag may narinig na maliit na putok, napapapikit. Hindi sa takot sa firecracker, kundi sa alaala. Micro lesson. Huwag pulutin ang ligaw na firecracker. Huwag hawakan. Hanggat maaari iwasan ito, ilayo ang bata. Dahil minsan, yung isang putok, hindi na nagiging selebrasyon. Tatlong tunog, tatlong kwento, isang aral. Kapag narinig mong ugong, maganda. Kapag narinig mong preno sa likod, mag-ingat. Kapag narinig mong putok sa kalsada, lumayo. Ilayo ang bata. At kung may warning, huwag mong baliwalain. Kasi minsan, kapag may tunog na mali, huwag mo nang hintayin ang kasunod. Ako si Junia. Salamat sa pakikinig. Magandang gabi.